May makakapanayam tayo, ang Regional Director po ng DPWH sa Region 4B. Malaman lang natin ang naging epekto, lalo po yung mga nautical highways natin, mga bumibiyahe. Kaibigan natin ito, si Engineer Gerald Pacanan. RD, napapanood po kayo sa Net25, napapanggan po sa Radyo Aguila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson, at siyempre po, Senador Dante Marcoleta. RD, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo dyan sa studio at saka magandang hapon. Unang-una, batiin ko po ang ating butihing senador, si Senador Dante Marcoleta. Sir, magandang hapon kay Sir Nelson. At sa iyo po, Sir Jen, magandang hapon po sa atin lahat. Although maulan at saka part ng area natin ay talagang affected at saka binabaha. But they're still here. Actually, kahit po kami ngayon, ang part of our workforce is work from home at saka meron din dito sa office, but we are monitoring po yung sitwasyon natin on the ground. Kaya po nandito tayo sa office ngayon. Pero nakikita ko, RD, mukhang nasa regional, nasa monitoring area kayo ng opisina niyo, po? Opo, mayroon po tayong tinatawag na command center. Kasi po ang opisina po natin, ironically, may Maropa tayo, nasa Region 4B. But since time immemorial, yung regional office po natin ay nandito na po talaga sa Metro Manila. Actually, nasa EDSA. So, but I think it is strategically located considering that our area of jurisdiction, Palawan, Mindoro, Romblon, Marinduque, malayo-layo po kasi. So in terms of logistics and then connectivity, in terms of transportation and then kung ano-ano pa, ideal po talaga na meron parang home base tayo. So, ang ginawa po natin, meron po tayo ngayon parang command center that we are monitoring ng mga district offices natin kung ano po ang situation nila on the ground. Opo. RD, balitaan niyo muna kami. Ano po ang mga epekto ngayon sa inyong mga lugar? May kinalaman po dito sa sama ng panahon. Sari-sari po. Nakikita ko po ngayon dyan sa video natin na mayroon tayong mga flooding, nag-overflow po yung mga rivers natin, at saka mayroon din po tayong mga soil erosion, mayroon din po tayong mga road slip, at saka mayroon din tayong affected na mga bridges, yung mga tinatawag natin na bridge approach. Itong lahat naman po ay na-address po natin kasi ang ginawa po natin prior pa po nitong tropical cyclone at saka yung monsoon rain natin ay nag-reposition na po ang mga different district engineering offices natin, yung crew nila at saka yung mga equipment na mayroon sila. But considering the magnitude of this weather, talagang kikita po natin na bumaha po talaga yung mga ilang lugar natin. May mga major roads, highway ba tayo na hanggang ngayon po ay hindi po madaanan, Director? Fortunately po, Sir Jen, lahat po ng roads natin as of the moment ay all passable na po. But during the onset po ng nitong bad weather natin, meron po tayo mga ilang roads na naging totally unpassable at saka may partially unpassable siya. Meaning to say, talagang hindi po siya nadadaanan at saka yung iba naman po nadadaanan but part of the road lang po dahil po meron tayong landslide or meron tayong soil erosion. But doon po sa mga nabaha, nung the onset po, nung mataas po talaga yung tubig, hindi po natin napadaanan. But what we did, hindi po na siya nadadaanan ng mga light vehicles, pero po yung mga equipments natin, kasi medyo matataas naman po yung heavy equipments natin, in-assist po natin yung mga motorists natin para po makatawid sila dun sa mga affected roads na yon. But at this point po, while we are talking, all our roads within the region are all passable na po. Ayan, nako, buti na naman po. Pero saan, baka may concern po kayo sa DPO? Ang gusto lang po namin malaman ngayon sa mga probinsya pong sakop ninyo, ano pong heavily affected ng kalamidad, RD? Opo. Based on our report po, I am looking on our report, ang talagang tinamaan po natin ay ang Mindoro. Mindoro? But, yes po. I'm talking of Occidental at saka Oriental. Pero yung reports po na
nasa akin ngayon, ang pinakamalaki po ay mayroon din po tayong Palawan na sa Puerto Princesa. I am referring po dun sa damage caused to infrastructure. Opo. So, Palawan po ay medyo malaki po ang naging damage po sa kanya. Doon naman po sa Mindoro, sa Occidental at saka sa Oriental, mayroon din po, at saka sa Romblon, mayroon din po. But yung in terms of the magnitude or laki ng damage ay as far as the report that is with me right now, Palawan po ang mayroong malaki. But continuous po ang ating ongoing po ang ating mga investigation, inspection. Meron po tayong tinatawag na mga incident team on the ground para po i-assess yung effect ng itong sama ng panahon po natin ngayon. So, possible yung damage na mayroon po tayo ng data natin ngayon, it will increase in the coming days. So pagka humupa po itong mga lugar na ito, may mga equipment naman tayo na ready po para tumulong at para maging mabilis po yung pagre-rehab ng mga karsada na dapat i-rehab, Director. Opo, Sir Jen, actually, hindi lang po yung mga roads ang inaano natin ngayon, mino-monitoring natin ngayon. All infrastructure, kahit po sa LGU po yan, or sa amin, basta affected po nitong kalamidad natin, nandiyan po yung DPWH to evaluate po kung ano yung naging impact nito. But with respect to the DPWH po, automatic po tayo, meron tayong mga assessment na ginagawa, kaya po meron tayong mga initial figures natin ngayon na nandito. But yung kung sakali man tuloy-tuloy itong ulan, yung mga equipments na sinasabi niyo po are on the ground. They are working 24 hours. Actually, mayroon po tayo ngayon sa Occidental Mindoro. Partly hindi pa siya na-open. But before siguro matapos ang araw na ito, mau-open na po natin. Yeah. Director, baka meron kayong panawagan sa mga lugar, probinsya na sakop po ninyo para hindi naman mag-alala ang ating mga kabayan. Sa inyo po pagkakataon, Director. Opo, salamat po. Again, I will take this opportunity po na manawagan, magpasalamat at saka mag-assure sa ating mga kababayan sa sinasakupan po ng ating rehiyon, ang Region 4B, ang Mimaropa. Ang inyong DPWH po ay nandito po para tugunan ang lahat ng pangangailangan natin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Inihikayat po natin ang ating mga mamamayan na kung mayroon po kayong mga suliranin or nasa sitwasyon kayo na kailangan ng tulong, andito po yung DPWH natin. Meron po tayong mga social media account para po ma-reach po kami. Meron din po kami mga hotlines. Andyan po rin po yung mga district engineering offices natin on the ground. Sa ating mga probinsya, meron tayong mga district engineering offices or yung field offices natin na sila po talaga ang nandun sa ground para po magtrabaho. Gawin po ang nararapat. Kung kailangan i-clear ang roads, i-clear po namin. Kung kailangan ng tulong para makatawid, andyan po kami. Pag humupa na po itong mga baha at saka yung pag-uulan, kung mayroon pong mga na-damage at saka kailangan po namin ayusin, rest assured po na ayusin po namin agad yun. Nandiyan naman po ang maintenance natin. May maintenance po tayo na 24 hours na nandyan para gumawa po. Kung sakali naman po itong structure ay dapat gawin, may maroon tayong mga ongoing projects or natapos na under warranty, andyan po rin po ang mga contractors natin. Pagsasabihan po natin sila na gawin po ito. So ibig ko pong sabihin, gagawin po ng ating DPWH ang nararapat na gawin para po tugunan ang ating serbisyo na para po sa ating mga mamamayan. Ardi, salamat po ng marami. From time to time, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. Mga kaibigan, ang nakapanayam natin, ang Regional Director po ng DPWH Region 4B, si Engineer Gerald Pacanan. Ayan po, ang ating inhong nakausap. Ayan. At least pwede naman palang bumiyahe, no? Yung mga papunta po ng Palawan, yung mga dadaan ng Nautical Highway, medyo expect na siguro traffic, hindi kagaya ng pangkaraniwang biyahe kung ano man po yung bilis ng biyahe nyo dati. Asahan nyo po yung
siguro palipas kayo ng mga ilang araw. At kung talaga naman magagawa ninyo, Gumanda-ganda na yung panahon. yan.